Welcome to my YouTube channel Edwin B. Bago tayo magsimula, paki-like, share and subscribe, at pindutin na din ang notification bell, para lagi kayong updated. Sa aking YouTube channel marami pong salamat. Paalaala po ito ay hindi ko tutuong boses, gumamit lang akong isang Google Voice Narrator. Simulan na po natin ang kwento. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 2. Wala na bang ibibilis pa ito? Siguradong lagot ako pag nalate ako sa meeting namin. Hindi mapakilang sinabi ni Lily. Matapos mapansin ang mabagal na pagtakbo ng bike ni Daryl. Nang lumabas ang mga salitang ito sa kanyang bibig, agad itong pinagsisihan ni Lily. Dahil agad na sinagad ni Daryl ang bilis ng kanyang luma at sira-sirang bike. Masyadong itong naging mabilis para kay Lily. Kaya wala na itong nagawa kundi mapayakap. Nang husto sa baywang ni Daryl, agad na nang inig ang buong katawan ni Daryl. Sa pagyakap nito ni Lily. Sa 3 taon ng kanilang pagsasama, ito ang unang beses na nagkaroon sila ng physical contact. Sa isa't isa, agad siyang nakaramdam ng matinding pagkasabik sa kanyang dibdib mula sa pressure na ibinibigay ni Lily sa kanyang likuran at lalo pang pinabilis ang takbo ng kanyang bike. Kinalaunan ay nakarating na rin ang mag-asawa sa main entrance ng office building na pinagtatrabahuhan ng kanyang asawa. Nakahinga na rin nagmaluwag si Lily nang huminto ang sinasakyan nilang bike sa tapat ng pinagtatrabahuhan niyang building. Habang pababa sa bike, agad niyang narinig ang napakalakas na tunog mula sa isang sasakyan. Isang Audi Q5 ang huminto at nagpark sa tabing bike. Isang lalaki ang bumababa mula rito. Nilock ni Ashton Adagio ang kanyang sasakyan at inayos ang kanyang suit. Naglakad siya papunta kay Lily at tinuro si Daryl. Lily, sino ang lalaking ito? Siya si Daryl, may anhing sagot ni Lily habang bumababa sa bike. Nagulat ang buong Donghai City sa kasal nina Daryl at Lily. 3 taon na ang nakalilipas. Hindi inakala ng kahit na sinong nakatira sa Donghai City na ang mahinhin at napakagandang si Lily Linden ay magpapakasal sa isang basura. Oh, siya pala yun. Walang awang sinabi ni Ashton. Hinubad niya ang kanyang coat at ipinahiram kay Lily. Kawawang Lily, mukhang nilamag ka. Papunta dito, isuot mo ito. May regalo din pala ako sa'yo. Bumalik si Ashton sa kanyang sasakyan para kunin ang isang carton na may marangyang itsura. Naglalaman ito ng isang napakagandang pares ng high heel shoes na gawa sa kristal. Siguradong magiging elegante at magkakaroon ng class ang sinumang magsusuot nito. Ilang taon na ang nakalilipas nang pasukin din ng angkan ni Daryl ang fashion industry, kaya nagawa niyang makilala ng ilang mga kilalang fashion designer. Kung hindi siya nagkakamali, ang pares na ito ay dinisenyo ng isang British designer na nagngangalang Mina. Pinangalanan niya itong The Workshop of Crystal. 79 na pares lamang nito ang ginawa noong taong iyon at ang bawat isa ay agad na nabili sa mismong sandali na i-release ito. Mga kilalang pamilya ang bumili sa karamihan ng mga ito. Kaya kahit magkaroon man ng malaking pera, ang kahit na sino sa mga sandaling ito, magiging imposible peren para sa kanya na makakuha ng isang pares nito. Mukhang totoo ang mga sapatos ang hawak-hawak ni Ashton sa mga sandaling ito, pero makikita rin sa mausisang pagtingin ang matatalas na dulo nito. Kaya sigurado ako na isa lang itong replika. Alam ko namang matagal mo nang gusto ang heels na ito. Kaya nalungkot ako para sa'yo. Tumingin ako kung saan-saan pero hindi ako makahanap ng original nito, sabi ni Ashton habang ibinibigay ang pares ng heels kay Lily. Kaya gumastos ako ng 300,000 para sa replikang ito. Suotin muna ito ngayon at bigyan ako ng 1 buwan para makabili ng isa sa original nito. Okay lang, mahinang sinabi ni Lily habang tinatanggap ang pares ng heels. Mukhang imposible nang makahanap ka ng original nito. Kahit na makahanap ka man, masyado nang mahal ang magiging presyo ng mga yon. Ang isang pares nito ay nagkakahalaga ng 30 million sa isang auction last year. Kaya hindi mo na kailangan pang magsayang ng panahon para rito. Talaga, napalunok si Ashton sa kanyang narinig. Nasa kulang-kulang 30 million lang ang kanyang net worth. At hindi niya rin magagamit ang lahat ng ito para lang makabili ng isang pares ng heels. Kaya natawa na lang siya sa awkwardness na kanyang naramdaman. Dito na sumingit si Daryl. Kinuha ang pares ng heels at itinapon ng mga ito sa sahig. Aking asawa, hindi mo kailangang kumuha ng bagay-bagay mula sa ibang tao. Kung yan ang gusto mo, bilang asawa, kinakailangan kong bilhin ang mga yon para sa'yo.
Sabi ni Daryl, habang nakahawak sa braso ni Lily. Hinatak niya ito papasok sa building. Anong pinagsasabi mo, Daryl? Bulong ni Lily. Nakatayo sila sa main entrance ng office. Building na pinagtatrabahuhan ni Lily. At bilang general manager, kinakailangan niyang kontrolin ang init ng kanyang ulo. Dahan-dahan niyang inaalis ang kamay ni Daryl sa kanyang braso. Pero masyadong naging mahigpit ang pagkapit nito sa kanya. Sandali lang. Nagmamadaling sigaw ni Ashton 300,000 ang bili niya sa pares ng sapatos na ito kaya siguradong hindi niya ito palalampasin. Ano ang ibig sabihin nito? Sabi ni Ashton habang mabilis na naglalakad palapit sa mag-asawa. Dinuro at sinigawan nito si Daryl. Ipagdasal mo na hindi basag ang mga heels na ito dahil siguradong hindi mo ito mababayaran kahit ibenta mo pa ang kidney mo. Alam mo ba yon? Una sa lahat, asawa ko si Lily, kaya lumayo ka na sa kanya. Ikalawa, kung nilalamig ang asawa ko, pwede niya ipatong ang t-shirts na suot ko. Nang matapos ang kanyang sinabi, kinuha ni Daryl ang jacket ni Ashton at ibinato rin ito sa sahig. At higit sa lahat, ibibigay ko ang anumang bagay na gusto ng asawa ko. Hindi ganoon kababa ang aking asawa para magsuot ng mga mumurahing replicas. Kaya dapat ko lang siyang regaluhan ng totoong worship of crystal mamayang gabi. Isa ka talagang tanga. 300,000 na ang halaga ng replikang ito. At kung titingnan ng Sir Sira mong bike, paano mo nagagawang magkunwari na mabili ang original nito? Agad na nagalit ng husto si Ashton. Bilang tagapagmana sa angkan ng adagyo, walang sino man ang magsalita sa kanya nang ganito sa loob ng ilang taon. At ang pinaka nagpagalit pa dito ay ang hindi pagpansin sa kanya ni Daryl. Habang hinahatak si Lily papasok sa building, tumulapan ang bike ni Daryl sa lakas na pagsipa rito ni Ashton. Pero hindi pa ito sapat para hamupa ang kanyang galit. Kaya agad pa niya itong pinagtatadyakan. Samantala, sa loob ng opisina ng General Manager ng Neptunus Corporation, umupo si Lily sa kanyang office chair at nanlalamig na tinitigan ng husto si Daryl. Nanginginig ito sa sobrang galit. Isa ng kilalang negosyante sa industriya ng real estate si Ashton. At sinusuportahan din ito ng nangungunang angkan sa buong Jiangnan ang angkan ng Darby. Kinakailangan ng Neptunus Corporation ng $5 million na investment. At pinaplano sana ni Lily na gawin investor si Ashton dito. Pero matapos ang pinakita ni Daryl kanina, sigurong nangingit-ngit na sa galit ngayon si Ashton. Hindi ko na dapat sinama rito si Daryl. Wala na siyang ginawa kundi puro kahihiyan. Ito lang ang bagay na pumapasok sa isip ko sa tuwing nakikita ko siya. Isip ni Lily, ano pang tinatambay-tambay mo rito? Alis. Walang awang sinabi ni Lily habang nakatitig kay Daryl. Oo nga pala, bulong ni Daryl, at agad na umalis sa opisina ng kanyang asawa. Lalo lang nagalit si Lily sa ipinakitang ala ni Daryl kanina. Dito lalong bumao ng pagkainis sa kanyang mga buto. Nitong mga nakaraang taon, nakita niya kung paano magpakasal ang kanyang mga kaibigan sa mga lalaking nagmula sa mararangya at kilalang angkan. Kat Angie tanging ang mga lalaking napapangasawa ng mga ito. Maging ang pinakamahirap sa mga ito ay mayroong 2 mga bahay at bilyon-bilyong network. Lalong sumama ng sumama ang naging tingin ni Lily kay Daryl. Habang iniisip ito, siguradong pagtatawanan na naman siya ng kanyang extended family sa kanyang reunion mamayang gabi. Sinong Sam Iras sa bike ko? Sigaw ni Daryl sa tapat ng building. 3 taon na ang bike na yun sa kanya. Sinasakyan ito ni Daryl sa tuwing mag-go-grocery sa araw-araw. Kaya nasaktan siya nang makita itong Sir Sira at hindi na maaari pang magamit. Agad naman naging malinaw sa kanya na ang bastos na si Ashton ang gumawa nito sa kanyang bike. Sa mga sandaling ito, ilang mga babae ang nakasuot ng business attire ang naglalakad gamit ang suot nilang mga high heels na sapatos. Empleyado ang mga ito sa kumpanyang pag-aari ng angkan ni Lily. Pinagchichismisan at dinuro-duro ng mga ito si Daryl. Tingnan ninyo ladies, hindi ba yun ang asawa ni MS Linden? Na si Daryl, siya nga yun. Umattend ako sa kasal nilang dalawa noon. Tingnan niyo siya, nagluluksa sa Sir Sira niyang bike. Hindi na makapagpigil pa ang mga babaeng yun kaya agad nilang pinagtawanan si Daryl. Hindi pinansin ni Daryl ang presenya ng mga ito dahan-da ang hinawakan ang kanyang bike. Hi, parang naging kapatid ko na rin ang bike na ito. Huwag kang mag-alala, ipaghihiganti kita kaya huwag kang mag-alala. Habang hinahawakan ang kanyang bike, nilabas niya ang kanyang cellphone at idinial ang number ng kanilang angkan. Hello, ako ito si Daryl. Tutulungan ko ang angkan natin sa 2 kondisyon.
Una, hanapan niyo ako ng isang pares ng Worship of Crystal. At ikalawa, mayroong isang lalaki na nagngangalang Ashton Adagio na nag-upper ate sa ilalim natin, hindi ba? Gusto kong alisin ninyo ang lahat ng nasa pangalan niya. Matapos niyang ibaba ang tawag, nakatanggap siya ng isang text message mula kay Lily. Naglalaman lang ito ng ilang mga salita. Mamayang gabi na ang annual gathering ng mga Linden. Bumili ka ng bagong set ng mga damit. At huwag na huwag mo akong bibigyan ng kahihiyan. Asterisk, asterisk, asterisk. Sa Eastern Sea Coast, isang villa na nakatayo sa tabing dagat. Sa isang kwarto kung saan makikita ng buo ang tanawin. Nang karagatan, inimbitahan ng tumatayong ama sa angkan ng Darby si Daryl para makipag-usap. Walang pakialam na umupo si Daryl sa isang rocking chair. Habang umuupo naman sa harapan niya ang tumatayong ama ng kanilang angkan na nagngangalang Drake Darby. Tito ito ni Daryl sa kanyang ama. Matapos makita ang pag-upo ni Daryl, natasya si Drake at sinabing, "Oh Daryl, kahit ilang taon na ang lumipas, wala ka paring pakialam sa kahit na ano. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa tito. Marami pa akong gagawin mamayang gabi. Sinabi mong lubog sa utang ang ating angkan. Gaano ba kalaki ito?" Kumuha si Daryl ng isang malaking cherry, at nilagay sa kanyang bibig bago niya sinimulang nguyain. "Well, hindi naman ito kalakihan," nadadalang sinabi ni Drake habang napapakamot sa kanyang ulo. Bilang kinikilalang MA ng kanilang angkan, siguradong marami na itong napuntahang mga importanteng meeting. Pero ngayon sila ang nangangailangan ng tulong. Kinakailangan niyang magpakita ng pag-iingat sa kanyang mga sinasabi. $3 billion lang ang utang na kinakailangan nating bayaran. Ano $3 billion, isip ni Daryl? Tito, marami pa akong dapat na gawin. Mauuna na po ako, nalalamyang sinabi ni Daryl habang tumetayo at naghaandang umalis. "Oh Daryl," nagmamadaling sinabi ni Drake, "kailangan ng ating angkan. Ng pera, siguradong guguho ang lahat ng ating mga pinaghirapan sa sandaling hindi mo kami matutulungan. Sinisiguro ko sa iyo na matutupad ang mga kondisyon sinasabi mo kanina. Wala nang matitira na kahit ano kay Ashton Adagio mamayang gabi at papunta na rin dito ang Worship of Crystal na hinihiling mo. Gusto kitang tulungan tito, pero saan naman ako makakahanap ng ganoon kalaking halaga?" Sabi ni Daryl, habang nagbubuntong hininga. "Gusto mo bang makita na gumuho sa iyong harapan ang ating angkan? Mayroon kang 2 billion sa iyong bank account." Desperado na sa mga sandaling ito si Drake. Dapat nating alalahanin ang ating mga pinagmulan. Dahan-daang nawala ang mga ngiti sa mukha ni Daryl nang marinig ang mga salitang ito. "Tito, sinabi ng asawa mo na gusto kong suluhin ang kayamanan ng ating pamilya noong bumili ako ng share sa Southeast Petroleum, tinakwil din ako. Nang daan-daan nating mga kapamilya, itinakwil at pinaalis mo rin ako sa ating angkan. Mayroon ba akong napuntahan o kumampi man lang sa akin? Sigurado akong malinaw din sa inyo na kinita kong mag-isa ang 8 million na pinangbili ko ng shares noon. Hindi kailanman ito nagmula sa kayamanan ng ating pamilya. Ilang taon din akong tinrato ng mas mababa pa sa isang aso. Matapos maging isang manugang na nakatira sa pamilya ng aking napangasawa, wala ni isa sa inyo ang tumulong sa akin, hindi ba? At sigurado rin ako nakakalimutan nyo na ang pangalan ko kung hindi lang kayo nangailangan ng pera." Nagsara ng husto ang mga kamay ni Daryl habang galit na nilalabas ang kanyang mga nararamdaman sa bawat salita na kanyang binabanggit. "Nagkamali ang iyong angkan sa pagtakwil naming sayo, Daryl, pero kailangan talaga ng ating angkan ng tulong mo mula sayo," sabi ni Drake habang humahakbang paabante at humawak sa braso ni Daryl. Huminga ito ng malalim at nagpatuloy sa pagseselita. "Daryl, bilang kinikilalang ama ng ating angkan, ibibigay ko sa iyo ang posisyon ng presidente sa Platinum Corporation. Suportahan mo lang ang ating angkan, ibigay mo sa akin ang ID mo. At magpunta ka sa office building ng Platinum Corporation bukas. Isang secretary ang maghihintay sa iyo roon para bigyan ka ng iba pang mga detalye. Ang Platinum Corporation ay isang entertainment company na may pinakamataas na potential sa mga hawak na kumpanya ng mga Darby. Maraming mga kilalang artista ang nasa ilalim ng kanilang kontrata. Nangyari ang lahat ng ito habang nasa ilalim ng asawa ni Drake ang Platinum Corporation. Kaya masusurpresa ang kahit na sino sa sandaling nalaman nila na nakahanda si Drake na ibigay ito kay Daryl. "Walang problema, kung wala nang iba, mauuna na ako," sabi ni Daryl matapos itong pag-isipan ng bahagya. Kahit na mukhang hindi pa rin sapat ang Platinum Corporation sa halagang $3 billion, nagbago ang kanyang isip. Nang makita ang nagbabadyang pag-iyak ng kinikilalang ama ng angkan sa kanyang harapan, umalis si Daryl matapos niya magsalita.
Ngayong gabi gaganapin ang taunang reunion ng mga Linden. Pero mayroon pang dapat puntahan si Daryl bago yun ito. Ay ang kanilang high school reunion, magsisimula na ang kanilang reunion. At ayaw niya ring magpahuli sa okasyong ito. Matagal na rin niyang namiss ang kanyang mga kaklase matapos ang matagal na panahon hindi sila nag-usap-usap. Dadalo sa reunion. Ang bawat isa sa kanyang klase maging ang maganda nilang class teacher ay siguradong pupunta doon. Abangan na lang po ang kasunod na araw ang kwento ni Mr. Daryl Darby. Marami pong salamat sa mga tagapakinig.